Trupang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang hapon po no sa lahat nating mga kababayan na Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW diyan ano. So ito po mga kababayan, atin po itong talakayin itong kung ano na ba ang update ngayon sa Pugo na talagang tinutalban na ng ating Pangulong Bongbong Marcos no nung kanyang SONA, 'di ba? In-announce siya mismo doon na itutalban na ang Pugo dito sa bansa. At ayon pa sa ating Pangulo, na bibigyan ito ng ultimatum na hanggang December lamang na sila po ay makauwi na sa kanilang mga bansa. So atin na alamin ito kung ito po ba ay nakauwi na o may mga naiwan o mga nagtatago. So ito po ang haalamin natin ngayon kasi meron pong update ang ating Bureau of Immigration o BI, no? Ang Bureau of Immigration natin. So meron pong update ngayon. So ito po ang ating pakinggan at panoorin at reaksyonan at syempre po sa lahat nating mga kababayan, ito po ay manggagaling sa RTBM. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin ito. Ito po. Nagsimula po ito lalong-lalo nung inununsyo po ng ating Pangulo noong July 2024 ang pag-ban ng POGO operation sa bansa. The BI together with PAGCOR ay minit po ang mga POGO company representatives upang malaman nila at maipaalala sa kanila na kinakailangan nilang at may responsibilidad sila na ipa-downgrade ang visas ng kanilang mga foreign workers. So hindi natin masasabi that they were not informed. So yung sinabi po dito na ito po yung tinutalban ng ating Pangulo nung panahon po ng SONA ni PBBM. So narinig naman natin sa SONA ng ating Pangulo na talagang tinutalban niya na ang POGO dito sa bansa. Kasi biruin niyo ba naman kaliwat kanan ang kaliwat kanan ang reklamo sa mga dayuhan o mga naaabuso ng mga dayuhan dahil sa POGO na yan. So kung matatandaan ninyo, yung past admin, di ba sinabi ito po yung malinis at legal itong POGO, di ba? Sinabi ito ng past admin ni dating Pangulong Duterte. Yan ay illegal, yan ay legal at malinis ang POGO. Yun ang sinabi, meron po mga video dyan na magpapatunay. So ito tuloy natin ito mga kababayan. Given ample time upang mag-downgrade ng kanilang visas at lumabas po ng bansa. So after the December 31 deadline, binigyan na sila ng ample time up until December 31. So dito na po magsa-start ang punitive action natin dun sa makukulit na hindi sumunod doon sa requirement na pag-downgrade at pag-alis po ng bansa. So yun no, So after nun mga kababayan, di ba, nagbigay po ng ultimatum ang gobyerno sa mga POGO workers, yung mga dayuhan na nagtatrabaho sa POGO, kapag hindi pa sila umalis nitong December 2024, yung mga nakalipas na taon, December 2024, ay maaari silang ma-blacklisted o ma-deport dito po sa bansa natin at hindi na sila makakabalik pa rito. So meron mga pasaway pa kasi, no? Makita nga natin mula January, February hanggang February po, meron tayong nababalitaan sa mga social media na talagang nahuhuli pa ng mga POGO na nag-ooperate pa hanggang ngayon. So ibig sabihin itong mga dayuhan na ito ay hindi po natatakot. Hindi po natatakot kahit sinabi na ng ating Pangulo na itutalban na itong POGO dito sa bansa natin, pero parang hindi sa kanila, hindi sila natitinag, pero nag-ooperate pa rin sila, So, siyempre, mabait kasi ang gobyerno natin, So, ang masaklap lang dito, bakit hindi nila sinusunod ito na sinabi na ng ating Pangulo na itutalban na nga ito at pauwiin na sa kanilang mga bansa itong mga POGO workers na nanggaling po sa iba't ibang bansa tulad ng China, Vietnam. So, ilang bansa yun? Parang 5 na bansa po na nanggagaling yung mga POGO workers. So, biruin nyo kung ganun karami, meron tayong mga POGO workers na nanggagaling po sa iba't ibang bansa, naalam naman natin na tayo ay kapos na kapos po sa trabaho.
Kapos na kapos tayo sa trabaho eh. Kaya pala ganun po ang nangyayari nung past admin, ay kapos na kapos po tayo sa trabaho. Katulad yan, yung mga POGO workers. So ang nakukuha pa nila ng mga trabahador ay ang mga ibang lahi. Diba? Nasanay sa Pilipino mapunta. Nasana Pilipino ang nagtatrabaho. No? Nasanay Pilipino ang nakikinabang. Pero ibang lahi pa. So ito, pakinggan natin ulit. After December 31, 2024, out of the 33,863 POGO workers in the PAGCOR list, yung mga nagtrabaho po sa mga POGO companies that are under PAGCOR, ay ang mga nag-downgrade po ng kanilang visas ay 24,779. Ang mga umalis naman po ng bansa doon sa numero na yon ay 22,609 at ang inaasahan natin na nanatili dito sa Pilipinas ay 11,254. Lahat po ng hindi nag-comply dito sa requirement na ito ay isinama na po sa derogatory records po natin at humaharap po sa deportation charges. Upon deportation, So, dapat lang, no? Kasi namimihasa na itong mga dayuhan na ito na binigyan na nga sila ng pagkakataon, no? Binigyan na sila na mabait pang gobyerno natin, ano? Mabait po kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So, binigyan pa sila ng pagkakataon, no? Binigyan pa sila ng pagkakataon para umuwi sa kanilang mga bansa. So, hindi pa rin sila sumunod. Biruin nyo yan. Ibig sabihin nito, no, hindi lang natin alam pero parang hindi naman mag-ooperate yan kung wala ho talagang kapit sa mga Pilipino eh. So ibig sabihin, meron yan silang kapit sa mga Pilipino, mga kababayan. Talaga ay desidido ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na paalisin talaga at talagang itutal ban ito ang pugo na ito. Kasi alam nyo bakit? Ito ay illegal. No? Wala nga ito sa China eh. No? Wala ito sa China. Pero bakit ang mga Chinese nag-ooperate ng pugo dito sa bansa natin? Eh sa kanilang lugar nga eh. Hindi nila kayang itayo yan eh. Kasi alam ho nila, no? Illegal yan. Bakit dito nila dadalhin sa Pilipinas? Dahil may pahintulot. May pahintulot din yan. No? So tuloy natin. Subjects are included na po in our blacklist. Hindi kagaya noong mga voluntaryo na umalis ng bansa. Hindi po sila blacklisted dahil sumunod po sila at comply. So yung mga voluntaryo talaga, yung mga sumunod, mga kababayan, so binigyan naman sila, kasi napakabait talaga ng ating gobyerno. So yung mga sumunod, so hindi na sila na blacklisted dito sa bansa natin, hindi na sila na-deport. So kasi sumunod sila eh, umuwi sila kaagad nung sinabi ng ating Pangulo na itotal ban at bigyan sila ng ultimatum na binigyan sila ng taning na hanggang December na lang ay kailangan ay makauwi na itong mga POGO workers na nanggaling sa iba't ibang bansa. So sumunod yung iba, kaya binigyan din sila ng chance ng gobyerno na makabalik pa dito sa Pilipinas. Diba? So kailangan kumpleto na ng requirements. Diba? Kumpleto na at dumadaan na sila sa tamang proseso ng bansa. Diba? So, buti talaga no, na naupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos at lumabas ito lahat. Dahil kung hindi, kawawa tayo. Makikita nyo dito mamaya kung gaano karami na mga Chinese, Vietnamese ang nandito sa bansa na nagtatrabaho sa pugo. Na sanay mga Pilipino ang nagtatrabaho. Kung ito po'y malinis Maganda sa malinis to kasi siyempre makikinabang ang mga Pilipino. Pero siyempre kung illegal yan, so matik pa rin na ipapatanggal ng ating Pangulo yan. Kasi illegal eh. So ito, tuloy natin. Sila from the start of their work here in the Philippines up until the end of their work here in the Philippines. So they are not blacklisted. But ngayon, yung mga hindi sumunod after the December 31 deadline are blacklisted. But we have to also clarify na hindi po kasama dito yung mga nagtatrabaho na to begin with sa mga illegal na POGO. So we're only talking about those who used to work in legal POGOs that were required to cease operations. Yung mga illegal po na POGO,
simula pa lang for deportation yan and blacklisting. They were not given any kind nakadeport of na sila at blacklisted na. grace period or period to Yung mga pasaway na nagtatrabaho pa rin sa Pugo, no? So blacklisted na sila. comply Naka-deport na kumbaga. dahil illegal na po ang kanilang operations to begin with. So ang action natin on the remaining POGO workers, next slide po. Out of the 11,254 POGO workers, next please, top nationalities natin ay Vietnamese, Chinese, Indonesian, and Burmese. Alain mo yan, ito yung pinakamaraming POGO workers dito sa bansa. Taiwanese, tsaka ang Chinese. Next slide po. Around 60% po ng mga remaining POGO workers are male and the rest are female. As of February 19, meron na po tayong 314 foreign nationals. Starting po itong January hanggang February 19, today po, na excluded or denied entry dito sa Pilipinas after being suspected of entering the country for POGO work. So 314 na po yung napigilan natin sa mga paliparan natin na nagtatangkang pumasok at mukhang related din sa illegal online gaming ang pagpunta nila dito. Ayun na, di ba? Hindi magaling talaga ho ang ating pamumuno ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? So meron pa nagtatangka na pumasok pa rito, mga kababayan. Meron pa nagtatangka pumasok na gusto magtrabaho sa mga illegal na POGO. Siguro malaki talaga kitaan dyan, ano? Pero nyo, yung mga nasa ibang bansa talagang atat na pumasok dito para lang mag-operate. Diba? Pero hindi na yung makakalusot sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi bantay sarado na ho ngayon. At talagang hinihigpitan na, no, ang seguridad at siyempre yung mga airport patungkol ho dito sa mga POGO na ito. Diba? So ito po mga kababayan, meron lang dito pinakita. Ito po yung mga nahuli, no? Simula nung January 8. So sinabi nga na binigyan pa sila ng ng palugit na hanggang December 31, 2024 kailangan makaalis na sila at makauwi na sa kanilang mga bansa. So hindi sila sumunod. Ito yung mga pasaway, no? Mga pasaway pang mga foreign national na nagtatrabaho sa illegal, no? O POGO, mga kababayan. So ito January 2025, no? So, sa reruns to building Parañaque, so 450 na POGO workers po, no, ang inaresto ng ating Bureau of Immigration kabilang na nga din ang ating NBI. No, kasi siyempre kasama ng Bureau of Immigration ng ating NBI kasi siyempre kailangan yan mga kababayan. Siyempre may kasama din yung police kasi kailangan tulong-tulong kasi biruin nyo 450, no, noong January 8 mga kababayan 2025. Ito na. So noong January 15 naman dito naman sa resort sa Silangan, Cavite. So 29 naman sa mga POGO workers. So noong January 17, 2025 sa Tower ng Parañaque, GX Tower ng Parañaque 33, mga kababayan. So nito February 17. So ito ng last mga kababayan. Heritage Hotel sa Pasay. So ito naman kakabalita lang nito. So maraming 6 naman ang inaresto ng mga POGO workers, mga kababayan. So kita nyo, no? Kita nyo mga kababayan sa desidido ng ating Pangulo na linisin. So yan makikita dito nung January, mataas pa 450. So pababa na pababa hanggang sa ngayon February 17. So 6 na lang ang nahuli ng mga POGO workers na mga national, mga kababayan, no? O kabila na nga dyan yung Chinese, Vietnamese, no, na mga pasaway na talagang ayaw pa umalis dito sa bansa natin. Siguro nasarapan kasi nga malaki ang kitaan, no? Kasi biruin nyo yan mga kababayan, kung hindi malaki ang kita yan, hindi babalik-balik yung mga yan. Pero yung meron pa kang gustong tumakas at pumasok pa dito sa bansa natin. Kahit alam na nila na pinatotal ban na ng Pangulo ang POGO dito sa bansa natin. So buti naharang ho ng
ating mga kawani sa gobyerno dahil sila may naiya, no? Sa mga paliparan. So talagang dito mo makikita ang dedikasyon ng gobyerno at ni PBBM na talagang itutal ban at paalisin itong mga POGO workers na ito mga kababayan kasi alam nyo, malaking sagabal ito sa bansa natin at lalo-lalo na, no? Nasanay sa atin ito mapunta ang mga trabahong ito ay napupunta pa sa kanila. No? So, yan na lang po mga kababayan, napakasimple. No? Napakasimple ng pahiwating ng ating Pangulo. Itutalban sila para makauwi sa kanilang mga bansa. At siyempre talagang alisin na itong POGO dito sa bansa natin. At siyempre pauwi nitong mga foreign national na hindi nagdadaan sa kanila sa mga tamang proseso sa pagpasok dito sa bansa natin. So magaling ating Pangulo. Saludo ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos at talagang pinorsige niya na itutalban at talagang paalisin ang mga foreign national dito, lalo na mga Chinese na mga pasaway na nag-ooperate pa rin hanggang ngayon. So unti-unti na po yan naubusin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.